Okay, so full review na tayo para sa pinakamalakas na phone ng Poco na Poco F6 Pro. Nag-check ako sa Lazada at nakita kong marami na rin bumili sa inyo. So, para sa mga hindi pa at nagde-decide pa lang, panoorin nyo ng buo kasi sasabihin ko sa inyo lahat ng mga bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan dito. Pero bago yon, paalala ko lang na may subscribe button tayo dyan. Baka nakakalimutan nyo lang at meron na nga rin pala kaming membership for just 25 pesos per month para sa mga gustong magbigay ng ekstrang suporta. Okay, so pag-usapan natin saglit yung build at design. Last year sa Poco F5 Pro, isa rin sa mga gusto kong ma-improve pa yung build or yung materials na ginamit. Para lang mas ramdam pa natin yung pagiging flagship killer nito at ganun yung ginawa nila ngayon. Bukod sa glass back panel na smooth, matte finish, and premium hawakan, metal na rin yung ginamit nila sa frames kaya mas premium pa to ngayon. Para sa akin, ang ganda ring tignan itong ginawa nilang design sa kulay white. Pero nakakapagtaka na yung glass protection dito sa mismong screen ay Corning Gorilla Glass 5 lang. Kasi yung Poco F6 non-Pro version na nireview natin last time ay may mas magandang glass protection na Corning Gorilla Glass Victus. Ginamit ko to ng walang screen protector and so far, wala namang major dents pero may mga napansin na akong hairline scratches. Makikita yan kapag inilawan at tinignan na nating mabuti. So hanggat maaari, kahit na may Corning Gorilla Glass protection to, installan pa rin natin ng tempered glass or wag na lang nating tanggalin yung pre-installed na screen protector. At bukod nga pala sa Corning Gorilla Glass protection, napansin ko rin na hindi dineclare ng Xiaomi or ng Poco sa website nila yung IP rating nitong F6 Pro. Sa non-Pro Poco F6, proud na proud sila sa upgraded IP64 rating, but dito walang ganon, so chinek ko na lang din sa GSM Arena at IP54 lang daw yung meron dito. Which is almost same lang din naman talaga sa Poco F6. Pero para sa isang Pro smartphone na aabot din hanggang 33,000 pesos, masasabi ko na isa talaga to sa mga dapat pa nilang i-improve next year. At saka pala, take note na may kabigatan din to ng konti at around 209 grams. Hindi naman sobrang bigat na tipong hindi komportableng gamitin, pero kumpara sa non-Pro Poco F6, ramdam din yung 30 grams na difference. Next, pagdating naman sa display, sobrang goods ng F6 Pro dito. Well, almost same lang din naman talaga sa last year's Poco F5 Pro, pero una, maganda na rin kasi talaga yung display ng F5 Pro last year. At pangalawa, may improvements din naman. So, again, 6.67 inches Flow AMOLED display, napakanipis ng bezels, maliit lang yung punch hole, at maganda yung color reproduction. Deep blacks, matingkad, pwede rin nating timplehin yung kulay sa display settings. Tapos dito sa Netflix, makikita natin na bukod sa Full HD, yung maximum playback resolution, meron din tong support for Dolby Vision. So, kung usapang watching videos lang naman, sobrang panalo nitong F6 Pro, lalo na't malakas at maganda rin yung tunog ng dual speakers nito for the price. Touch sampling rate is up to 480 Hz, so very responsive display na rin kahit pa sa mga competitive gamers. Smoothness, syempre alam na rin natin to. 120 Hz refresh rate, tapos malakas pa yung chipset, so smooth lang sa lahat, lalo na pag nag-i-scroll ako sa Facebook. Follow nyo na nga rin pala kami doon kasi ibebenta na namin yung mga nireview naming units sa mababang halaga, of course. Screen resolution, isa rin sa mga maipagmamalaki ng Poco dito. Kasi 1440p or W Quad HD Plus yan. So, mas sharp ding tignan kumpara sa karamihan ng mga smartphones ngayon. By default, nakaset lang to sa Full HD Plus. So, kailangan pa nating iset yan sa display settings kung gusto nating gamitin. At yes, syempre alam ko naman na nag-aalala kayo sa battery life kasi nga, mas mataas yung resolution, mas malakas din yung kain sa battery. Pero kung titignan nyo kasi dito, meron tayong option na save battery with W Quad HD Plus. Kung saan automatic na rin itong magsuswitch ng resolution, depende sa scenario. So para subukan yan, nag-perform ako ng 2 rounds ng PC Mark battery test. Una, nakaset lang sa Full HD Plus at nakakuha ako dyan ng 12 hours and 15 minutes na screen on time. Tapos nung sinet ko naman yan sa W Quad HD Plus with Save Battery Mode turned on, nakakuha naman ako ng 11 hours and 52 minutes. So, since less than 30 minutes lang din naman yung difference, personally, isiset ko na lang to sa W Quad HD Plus para masulit ko yung mataas na resolution. Make sure lang na naka-turn on din yung Save Battery option. Tapos, ang pinaka-upgrade ng display nito kumpara sa last year's Poco F5 Pro ay yung screen brightness. Actually, mataas talaga yung claim ng Poco dito.
Kasi sabi nila aabot daw ng 4,000 nits yung peak brightness dito. Hindi ko alam kung paano naabot ng Poco yung 4,000 nits, pero sa actual testing at actual usage ko, yes, visible talaga yung screen even under direct sunlight, at totoo naman na mas maliwanag to kumpara sa karamihan ng mga phones sa ganitong presyo. Sa performance naman, well, matik naman to kapag Poco F series. Aasahan na talaga natin dyan yung magandang performance. Mas malakas kumpara sa mga kakompetensyang phones. Actually, yung performance din talaga yung pinaka nagpapasulit sa mga Poco phones. At isa sa mga diskarte nila ay yung paggamit ng previous gen flagship chipsets. Nung nilabas ang Poco F5 Pro last year, latest flagship chipset no ng Snapdragon 8 Gen 2, ang ginamit nila Snapdragon 8 Plus Gen 1. This year, latest flagship ang Snapdragon 8 Gen 3, so ang ginamit nila Snapdragon 8 Gen 2. Mabisang diskarte ito para hindi tumaas yung presyo ng mga phones nila, and at the same time, masasabi pa rin nila na malakas at mamamarket pa rin nila as flagship level yung performance. Nilagay na rin nila yung mas mabilis na klase ng RAM and storage, LPDDR5X and UFS 4.0. Actually, highest variant din yung nasa atin ngayon, 16 gigs of RAM tsaka 1 terabyte of storage. Overkill to para sa akin sa totoo lang, at sa experience ko dito, mabilis lang lahat. Sobrang snappy at legit na flagship performance talaga yung makukuha natin dito. So, palag-palag din kahit pa sa mga graphic-intensive games. Hindi ko na uulitin yung gaming performance. Meron na tayong dedicated game test para dito. So, click nyo na lang to kung sakaling gusto nyong panoorin. But to summarize, solid yung performance, solid for gaming kahit sa mga mabibigat na titles, pero nag-iinit din talaga, so hinay-hinay pa rin dapat sa paggamit. Tulad ng Infinix GT20 Pro, umaabot din ako dito ng 47 degrees sa 24 degrees na room temperature. So kung hardcore gamer ka na naglalaro ng mga demanding games, kailangan mo talagang gumamit ng phone cooler. Sa software side naman, so far, wala pa naman akong na-encounter na bugs. Naka-HyperOS based on Android 14. In terms of features, sobrang daming ino-offer sa atin ito. Yun nga lang, sangkatutak pa rin yung bloatwares. Madali lang namang i-uninstall, yes, but since nasa 33K pricing na tayo, mas maganda kung babawas-bawasan nila to. Battery and charging, nahapyawan na rin natin kanina. Medyo bumaba to ng konti. 5,160 mAh na kasi yung sa F5 Pro last year. But this time, bumalik tayo sa standard 5,000 mAh. At again, around 12 hours yung screen on time na nakukuha natin sa PCMark battery test, which is not bad. Pero hindi ko pa rin siya maisasama sa listahan ng phones na may makunat na battery. Saktuhan lang to for a day of use. Tapos take note na kung magra-run ka ng mga heavy games at dire-diretso, mga 4 to 4.5 hours lang din yung itatagal base sa dedicated gaming review na ginawa ko last time. Yung charging speed ang may malaking upgrade. From 67 watt last year, 120 watt fast charging na yung meron dito ngayon, at sobrang bilis lang talagang mag-charge. 10 to 100%, 20 minutes lang kapag naka-boost mode. At kahit yung regular charging lang without boosting, less than 30 minutes lang din yung inaabot. Kaya lang may kapalit, kasi kung matatandaan nyo, may 30 watt wireless charging yung last year's F5 Pro, at walang ganun dito. Na-appreciate ko yung 120 watt super fast charging, but still, nakakapanghinayang kasi isa sa mga nagustuhan kong features last year, yung wireless charging. Kasi nga, minamarket nila to as a flagship killer. Alam naman natin na ang wireless charging, madalas lang nating makita sa mga flagship phones. So, para sa akin, mas magiging flagship killer pa sana to kung kinip nila yung feature na sa flagship lang natin madalas makikita. Para sa camera, meron tayong 50 megapixel sensor with OIS, 8 megapixel ultra-wide, 2 megapixel macro cam, lab na lab, ayaw pakawalan, at 32 megapixels na pang selfie. Maganda yung kuha sa main camera. Medyo sobra lang ng konti sa tingkad, pero andyan pa rin yung sharpness, details, at good dynamic range. Ultra-wide camera, hindi ganun ka-okay sa akin. I mean, okay naman for social media postings, but since papalo na rin tayo dito ng 25 to 33,000 pesos, pwede pa sanang ma-improve to. Ganun din yung walang kamatayang 2 megapixel macro. Mas ramdam yung pagiging flagship killer nito kung telephoto na lang, or siguro wag na lang nating lagyan ng macro tapos idagdag na lang natin yung budget para sa mas magandang ultra-wide cam. Tapos kung mahilig ka namang mag-selfie, makakakuha tayo ng presentable photos as long as may proper lighting. Pag medyo madilim, expect na bababa rin talaga yung quality, at unfortunately, hanggang
hanggang ngayon, limited pa rin sa 1080p yung video recording dito sa front-facing cam. Sayang kasi kung titignan yung ibang mga kakompetensyang phones, dumadami na rin yung nag-o-offer ng 4K. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Poco F6 Pro. At unfortunately, hanggang 1080p pa rin tayo dito. Hanggang 60fps naman, pero naka 30fps tayo ngayon para mag-match dito sa YouTube video natin. May stabilization, syempre. Nakakahiya naman kung wala pa rin. Sa nakikita ko dito, medyo soft, hindi pa rin ganun kaganda yung quality. So, ito yung isa sa mga bagay na kailangan pa talagang i-improve ng Poco dito sa mga phones nila. Medyo napag-iiwanan na rin kasi yung iba nakaka 4K 30fps na tayo lalo na sa ganitong presyo. Also, yung mga phones ng Samsung, Galaxy A35, A55 5G, naka 4K na rin yon sa front-facing camera. Pero kung hindi naman issue sa ito, hindi ka naman pala selfie or pala video sa front-facing camera, wala namang problema. Pwede pa rin naman. Siguro take note lang na kung mahilig ka talagang mag-selfie or mag-vlog gamit ang front-facing camera, may iba na talagang mga phones na mas maganda yung quality kumpara dito. And by the way, gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphones. So let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung quality. Yung video ng main camera ang may mataas na resolution. Actually, hanggang 8K 24fps pa nga yung kaya dito. 4K 60 meron din, kaya lang 4K 30fps lang yung mapapakita ko sa inyo ngayon para i-match dito sa YouTube video natin. Other features, unang-una naka Wi-Fi 7, so ready na rin to sa mga lalabas na Wi-Fi 7 routers. Fingerprint scanner, napakabilis ding mag-unlock. Tapos yung haptic feedback naman ay goods at masarap ding mag-type dito. Okay, so available na itong Poco F6 Pro online. Click nyo lang yung link dyan sa description kung bibili kayo. 26,999 to 32,999 yung SRP. May early bird promo sana sila kaso tapos na. Pero syempre, lagi namang may promo ang Poco. So abang-abang na lang din para mas makamura tayo. Now, of course, alam nyo naman walang perfect. So this time, unahin muna natin yung mga cons. Walang headphone jack, walang micro SD card slot, dalawang 5G SIM cards naman yung pwede, kaya lang walang support for eSIM. Para sa akin, dapat meron ang isang 33K Pro smartphone. Nakakapagtaka rin na mas mataas pa yung IP rating and Corning Gorilla Glass protection ng non-Pro Poco F6 kumpara dito. Nakakapanghinayang yung pagkawala ng wireless charging this time. Tapos pagdating sa mga extra cameras, selfie, ultra-wide at macro, dapat na talagang mag-improve or mag-level up ang Poco dahil ginagalingan na rin ng ibang mga brands. Now, kahit na medyo marami tayong napuna, hindi may pagkakaila na isa pa rin to sa mga best phones na pwede nating mabili sa ganitong price. At dihamak na mas angat or mas lamang pa rin yung mga pros kumpara sa mga cons. Unang-una, sulit yung bayad nyo sa performance pa lang. Ito talaga yung pinakapanalong bagay sa phone na to kasi sabi ko nga kanina, malakas talaga to na tipong kahit yung lowest variant lang yung kunin mo, 12256 na may less than 25K na promo price, kampante ka na magiging mabilis pa rin sa mga darating na taon. Next, yung display, sobrang goods din sa kahit ano pang gagawin natin sa phone. May good speakers, magandang design, malaking RAM at storage, camera performance, maganda naman yung main camera, hindi lang talaga kagandahan yung iba. Tapos yung battery life, sakto lang din pero bawing-bawi naman sa 120W super fast charging. Kung naka Poco F5 Pro ka na, no need to upgrade dito. Actually, dagdag bawas features pa nga yung nangyari. So, hindi talaga recommended sa'yo, pero pwedeng-pwede na sa mga naka-Poco F4 pababa. Para naman sa mga nagtatanong kung anong mas sulit, Poco F6 or Poco F6 Pro, para sa akin, mas practical ang Poco F6, lalo na kung performance lang din naman ang pinakahabol mo. Pero definitely, hindi sayang yung perang idadagdag mo kung kaya mo namang bumili ng Poco F6 Pro. Dahil mas maganda pa rin talaga to. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Again, click nyo lang yung link dyan sa may description kung bibili kayo. Subscribe kung nakatulong. At para sa gaming review ko ng Poco F6 Pro, click nyo lang to. At para naman sa review ko ng Poco F6, click nyo lang to.